Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Habang pinagmamasda ng bahay na nilipatan, ay napapabuntong hininga na lang si Michael kasunod na matindi na pagngiti. Maluwag ang kalooban niya sapagkat sa wakas ay nagawa rin nilang magkapatid na si Micaela na makapagbukod ng tirahan. Matagal na nila tong pinagpaplanuhan simula nang mamatay ang kanilang mama Mavulu. 2 taon na ang nakalipas. Sa mga taon ding yon, ay pinagtisan nilang dalawa ang pagmamaltrato ng mga kamag-anak nila sa mother side. Sa tulong ng mga kakilala at ilang kapitbahay, ay nagawa nga nilang makaalis sa poder ng mapang-api nilang kaanak at sigurado si Michael na hindi na sila matutunto ng mga yon dahil napakalayo na talaga nila. Kuya Jordan, salamat sa pagtulong kay Kuya na makahanap ng bahay Ang ganda nito at saktong-sakto sa amin. Nako, wala yun no. Basta kayo ng Kuya Michael mo, no problem ako dyan sa pagtulong sa inyo. Thank you talaga. At least dito, may sarili akong kwarto. O pre, narinig mo yung sinabi ng utol mo Sabi ko naman sa'yo, magugustuhan ni Micaela to eh. Mas okay talaga dito kaysa dun sa napili mong malapit sa mismo sa bangin. Biruin mo, nakuha lang natin ng 10,000 sa loob ng 1 taon. Pambira yun At partida dahil bahay pa to. Kahit medyo luma na pero at least pwede na sa inyong magkapatid. Okay na okay talaga siya, Kuya Jordan. Oh, 2 beses mo nang narinig sa bibig mismo ng kapatid mo Oo nga pre, salamat talaga sa iyo Nagtataka nga ako paano mo nakuha ng 10,000 lang tong bahay na to Pwede na tong ibenta ng 250,000 o higit pa. Yung caretaker na nga lang niya lang nakausap ko, si Manchico. At ang sabi niya, ang may-ari raw nasa ibang bansa at wala nang planong bumalik. Baka nga sa susunod ibigay na lang talaga to sa kanya Kaya naman pala nakamuna tayo. Buti ang bait ni Mang Chico, no? Ang ganda talaga ng bahay. Na-amaze talaga ako dito, mga kuya. Ang iniisip ko nga lang baka mamaya magpadagdag yun paring Jordan. Alam mo naman nagbabudget pa ako ngayon at medyo said talaga. Nahihiya naman akong humingi ng tulong kung kani-kanino. Don't worry man, sure na sure ako at 100% plus 99.9% germ free. Hindi na magdadagdag yun si Mang Chico. Mabuti naman po kung ganon. Nakakaluwag sa paghinga namin lalo na po kay Kuya Michael. Tama ang sinabi mo sis. Nakainga talaga ako na maluwag dahil sa sinabi mo paring Jordan. Salamat talaga man Kung di dahil sa'yo, hindi namin magagawa makaalis ni Micaela sa impyernong bahay ng mga tiyahin namin. Oo, tama rin yung naging desisyon nyo para makapagsimula kayo ng buhay. Sigurado akong proud na proud sa inyong dalawa si Tita Mavulu. Makakaya nyo yan, promise. Kailangan talagang kayanin. Pero salamat talaga ulit At huwag kang mag-alala dahil makakabawi rin ako sa'yo at sa buong tropa na tumulong. Ikaw nang bahala magsabi kina Ryan at Atrigenyo tsaka sa buong tropa. Ano ka ba? Huwag mo munang isipin kung paano ka makakabawi. Dahil ang mahalaga sa ngayon, malaya na kayo ng kapatid mo sa mga halimaw. Ikaw na nga nagsabi, di ba, na nakatakas na kayo sa impyerno? Nahiya lang ako sa inyo, no? Kaya promise ko talaga kapag nakaluwag-luwag na, babawi ako sa inyo, sa ayaw at sa gusto nyo. Micaela, narinig mo sinabi ng kuya mo Nakakabilib ka talaga, paring Michael. Pero basta, ang isipin nyo lang sa ngayon, malaya na kayo na makakakilos ng walang pumupuna. Kahit magkamali kayo, at least sarili nyo na makakakita. Naniniwala ako mabilis kayong aangat sa buhay nyo dito. Salamat sa mga words of wisdom mo, paring Jordan. Oo nga, Kuya Jordan. Nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi nagkaroon ng best friend si Kuya na katulad mo. Napakabait mo talaga sa amin. Kung ako lang makakaroon ng katulad mong best friend, siguro kahit hindi na ako mag-asawa. Si Alfreda kasi best friend ko yun pero ang sama-sama din ng ugali. Dahil sa sinabing yun ng dalaga, ay tila nagkailangan na lang tuloy sina Michael at Jordan.
Nantala lang yon nang bigla nang mag-ring ang cellphone ni Jordan dahil tumawag na ang girlfriend niyang si Opanta. Nako, paring Michael, Micaela, natawag na si Opanta. May lakad kasi kami nun eh. At baka kapag nalate ako maging dragon na naman yon. Alam niyo naman ang babae, punong-puno ng toyo sa katawan. Corrected ka dyan, Kuya Jordan. Pumunta ka na ron dahil baka bugahan ka ng apoy ni Ate Opanta. Yun na nga eh. O so paano? Iwan ko na kayo rito ah. Tawag ka na lang pre kung kailangan mo ng tulong. O kaya bibisita kami rito ni Opanta. Saka nung iba pang tropa kapag okay na. Basta, sabihan nyo lang kami ah. Oo, sige pre. Salamat talaga ulit sa'yo God bless sa inyong lahat. Hindi na tuloy kita maalok na kumain yan kasi aalis ka na kaagad eh. Nah, don't mind it. Naks, English yun ah. Kuya Jordan, ikumusta mo na lang ako kay Ate Opanta ha? Okay, sige. Makakarating. Matapos nilang magkapaalamanan, ay tuluyan na ngang umalis si Jordan gamit ang kanyang motorsiklo. Saglit na nagpahinga si Michael habang ang bunso niyang kapatid ay nagtungo na sa kwarto nito. Maya-maya pa ay lumabas na nakabihis ang dalaga kahit wala pa sila halos na ayos sa bagong nilipatang bahay. Oh, saan ka pupunta? Ba't nakabihis ka, Micaela? Kuya, di ba nasabi ko naman sa'yo na meron kaming project? Akala ko ba sa Lunes pa yon? Hala, ngayon na yung kuya. Nagpaalam nga lang ako kay Alfred at sa mga kaklase kong malilate ako dahil nga sa naglipat tayo. Ay, ganun ba? May pera ka ba dyan na extra? May 200 pa naman ako dito, kuya. Akin na yan. Itong kunin mong 500. Basta hanggang next week na yan Sige kuya, salamat dito. Yumakap ang dalaga at dali-daling lumabas sa inuupahan nilang bahay. Pag-alis noon ay muling nagmuni-muni si Michael habang nakaupo sa maliit na sofang nakatalukbong pa. May mga gamit na kasi sa loob ng bahay na pinagamit na lang din muna sa kanila kaysa raw masira na lang dahil sa pagkabulok o pagkaluma. Iginala niya ang tingin sa buong sala at isa-isang pinagmasdan ng iilang mga gamit na nakataklob na mga puting telang may makakapal na alikabok. Mukhang naisan ako ni Micaela dun Iniwan talaga ako dito mag-isa para maglinis. Anak ng teting talaga Mamaya na nga lang ako maglinis. Makaidlip muna kahit sandali. Kinuha niya ang cellphone at inalarm to ng 6:00 ng gabi para magising siya ng ganoong oras. Matapos mapagpaga ng mahabang sofang may talukbong din ng puting tela, ay humiga muna siya rito at pumikit. Mabilis lang nakatulog ang binata dahil na rin sa pagod ng pagbubuhat kanina. At bago mag 6:00 ay nauna pang nagising si Michael sa alarm dahil nangalam na ang kanyang sikmura. Pagkakuha niya ng cellphone ay napaismid siya sapagkat 5 minuto pa bago tumunog ang alarm. Nak ng teting. Nauna na naman ako magising sa alarm. Ay nako, useless din talaga tong alarm na to Pinatay na niya ito para hindi na magingay pa. Pagkatapos ay umalis na siya sa sofa at nagtungo sa banyo na nasa pinakadulong bahagi ng bahay. Katabi ng nasabing banyo ang isa pang pinto na nakakandado. Sa pagkakatanda niya, ayon kay Jordan, papunta raw sa basement ang pintong yun at ikinandado raw talaga na may-ari bago to umalis papunta sa ibang bansa. Simula rin daw ng malakang pinto na yon ay hindi pa to nabubuksan hanggang ngayon. Takot din daw kasi ang caretaker na baka kung ano ang makita sa basement. Napaismid tuloy si Michael nang maalala ang usapan nila ng matalik na kaibigan patungkol sa nasabing pinto. Baka mamaya may sawan lang nakatira sa basement na yan kaya sana binubuksan nila kahit 1 o 2 beses lang sa isang buwan. Napakibit-balikat na lang ang binata at nang nasa banyo na siya, pagkatapos umihi at mag-flush ng toilet, ay saglit muna siyang nagilamos na muka. Nang matapos na, ay kaagad siyang lumabas ng bahay at ikinandado ang pintuan. Habang nakatayo sa harap ng bahay ay napainat siya at tinanaw ang kabuuan ng bakuran. Napahikap pa siya saglit bago buksan ang switch ng ilaw sa front door. Nasaan na kaya si Micaela? Nung oras na, di pa nagpaparamdam
Makukutungan ko talaga tong babaeng to. Nang umihip ang malamig na simoy ng hangin ay napasingap siya at napapikit. Doon ay nakaramdam din siya ng kaginawaan dahil talagang napakaaliwalas ng lugar na nalipatan nilang magkapatid. Ay, nakaramdam din ako ng katahimikan for the first time pagkatapos mamatay ni Mama. Pagkatapos sabihin yon, ay naglakad na siya palabas ng bakuran at ikinandado na rin ang may kalumaan ng gate. Hindi kaagad siya naglakad sapagkat inisip muna ng binata kung saan nga ba siya bibili ng makakain nila ni Micaela. Hindi niya kasi kabisadong lugar at makakalayo rin ang mga bahay. Kaya wala naman siyang ibang matatanungan sa ganoong oras dahil bihira ang tao at sasakyang nadaan. Nang unti-unting sumindi ang ilaw sa mga poste sa kalsada ay napatingin si Michael sa kapilyang katapat ng kanyang tinitirhan. Pero malayo-layo pa ito. Uy, may chapel pala ron? Ngayon ko lang napansin yun ah. Hindi rin yun napansin ni Jordan malamang. Pagtingin niya roon ay nakita niyang may mga maliliit na liwanag mula sa loob ng nasabing kapilya. Sa kanya lang din napansin na may mga tao pala sa loob. Kung di siya nagkakamali ay nasa 6 na katao yon. Akala ko kung ano yung umiilaw-ilaw eh. Mga kandila lang pala. Pero teka, may misa pala ngayon. Grabe naman at napakadiboto naman ng mga tao rito. Sana all. Ay, gusto ko sanang magpunta. Sayang, nagugutom na talaga ako eh. Sa susunod na lang ako aaten ng misa. Nagsimula na si Michael na umabante ng paglakad at hinayaan na ang mga nasa kapilya na nagmimisa. Nang nasa kanto na siya ay nakita niya ang ilang mga tricycle na nakaparada. Kaya nagtanong siya sa mga tao roon kung saan po pwedeng kumain. Itinuro naman sa kanya ng mga tricycle driver ang malapit na mga kainan sa lugar na kaagad niyang pinuntahan. Nang naroon na siya sa nasabing lugar ay tumambad sa paningin ng binata ang magkakahilerang kainan. May ihawan, karinderya, milk teahan at kung ano-ano pa. Wow, mabuti naman pala at mayroong mga kainan dito. Maswerte kami ni Micaela dahil hindi na kami lalayo masyado kung ayaw namin magluto. Matawagan ko na nga muna yung babaeng yan para mabili ko siya ng gusto niyang pagkain. Kinontak niya kagad ang kapatid na kagad namang sumagot. Kuya Michael, pauwi na rin ako. Nag-aya lang sila Alfreda saka yung mga classmate ko na kumain saglit. Ah, ganun ba? Magtatanong pa naman sana ako kung anong gusto mong ulam eh. May karinderya kasi ako nakita rito sa malapit sa atin. May milk teahan din at saka iba pang street foods. Kuya, kahit huwag mo na akong ibili ng pagkain. Si Alfreda yung manlilibre sa akin dito sa fast food chain. Dito na kami maghapunan. O sige. Pagkatapos yung mag-dinner, umuwi ka kagad ah. Huwag na kayong kung saan-saan pa magpupunta. Sige kuya, salamat. Bababa ko na to ha. Okay, sige. Pagkababa ng cellphone ay napansin kaagad ni Michael na kapag dinerecho ang mga hilera ng kainan ay matutumbok niya ang palengke sa nasabing lugar. Naghanap na nga siya ng makakainan hanggang sa mapili ang isang karinderya na mukhang masasarap ang mga putahe. Marami-rami ang tao at talatang mabenta roon, kaya naman nakisingit na siya para makakain na rin kaagad. Dito na lang siguro ako kakain. Tapos, bibili na lang ako mamaya na makakain para kung may gusto pa rin kumain sa amin ni Micaela, iinitin na lang. Yung mga hindi na lang madaling mapanis ang bibilin ko. Nang nasa harapan na siya ng tindera, ay kagad umorder ang binata. Pabili nga ako ng 2 kanin, tapos itong paksiw na bangus at munggo. Dito po ako kakain ha. Salamat. Pagkasabi niyang yon, kagad kumilos ang tindera kaya wala pang ilang minuto ay naibigay na ang kanyang order. Pumesto kagad siya sa mesang malapit sa bintana at nagsimulang kumain. Nag-enjoy sa pagkain si Michael sapagkat bagong luto ang lahat ng pagkain kumpara sa ibang karinderya. Na kapag ganong oras ay malamig na at malapit nang mapanis sa mga ulam kapag ganoong paggabi na.
Ilang minuto matapos mabusog ay lumapit siya ulit sa counter at bumili ng babaunin pauwi sa bahay. Magkano yung sa akin? Bale, order pa ako Pabalot na lang. 2 ulit na kanin, tapos itong pritong tilapia, 1. At saka adobong pork chop na lang. Katulad kanina ay mabilis na naman na kumilos ang tendera at ilang minuto lang ay naibigay na sa kanya ang mga bibilhin niya. Nang makapagbayad na, ay lumabas na si Michael sa karinderya at bumili na rin muna ng mga dilata at iba pang kakailanganin nila para bukas. Naglakad-lakad siya hanggang sa muling mapahinto ng malapit na sa kanto. Pasimple niyang pinagmasdan ng nakatambay na mga pampasaherong tricycle at driver na pinagtanungan niya kanina. Napansin niya kasi ang iilang katao sa gitna ng kalsada at may mga hawak-hawak tong mga kandila na parang nagpuposisyon. Napakunot-noo siya at napaisip. Napansin niya rin na parang hindi yung pinapansin ng mga tao sa terminal ng tricycle. Bukod doon, ay nakilala niya ang ilan sa mga yon na nakita na niya kanina sa kapilya. Teka, sila yung mga nasa chapel kanina. Ano bang meron ngayon? Bakit sila nagpuprosesyon? Gumilid siya at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa dumaan sa harap niya ang mga taong yun. Kalaunan ay muli siyang napalingon sa mga nasa dulo dahil napansin niyang kakaibang suot ng mga ito na parang masyado makaluma at hindi na angkop sa panahon ngayon. Dahil doon ay napaismid siya saka nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Kapansin-pansin din na tila nangingilag ang mga taong nakakita sa nasabing mga nagpuprosesyon. Ang gara naman ng mga suot nun. Panahon pa yata ng kopong-kopong yung damit Ano yung mga ginagawa nila? Nako, yaan ko na nga lang at maglilinis pa ako ng bahay. Makauwi na nga. Nang nasa tapat na si Michael ng gate ng tinutuluyang bahay, nang muli siyang napasulyap sa kapilya na tanaw sa kanyang kinaroroonan, pagkakitang madilim na ang lugar na yon, ay papasok na sana siya sa loob ng bahay. Pero natigilan siyang bigla. May matandang lalaki kasing kumalabit sa kanya. Nagulat pa nga siya dahil hindi niya yun napansin kanina. Uy, anak ng tokwa. Iya, baka naman mabigyan mo ako ng pera at ibibili ko lang ng makakain. Kaninang umaga pa kasi ako hindi kumakain at puro tubig-tubig lang ang iniinom ko. Ganun po ba, Manong? Nakakagulat naman kasi kayo Sa susunod po, huwag kayong basta-basta mangangalabit Buti na lang po at may hawak ako dahil kung hindi, baka nasuntok ko pa kayo nang wala sa oras. Ganun pa man din ako kapag nagugulat ng husto Ay, pasensya na. Gutom na kasi ako talaga. Ako si Mang Jorge at hindi naman ako masamang tao, iho. Mukha naman nga ho kayong hindi masamang tao. Gusto niyo po bang ito na lang na binili ko yung kainin ninyo? Perahin mo na lang sana, iho. Sige po. Bibigyan ko na lang po kayo ng pera. Ayos na po ba itong 100? Ayos na yan, iho. Salamat. Pagkabot ng pera ay dali-daling naglakad si Mang Jorge palayo pero napahinto rin yun at muling lumingon kay Michael. Nagtaka naman ang binata at naisip pa nga na baka humirit pa ang matandang lalaki. Pero nang makita niyang seryoso ang mukha noon ay hindi na siya nagsalita. Paalala ko lang pala sa iyo, iha. Yung nagpo-prosesyon kanina. Hanggang maaari sana huwag mo silang papansinin. Dahil kapag sinimulan mo silang pansinin hindi ka lang nila tatantanan. Wala naman po siguro masama kung makibahagi ako sa gawain ng simbahan. Nagpapanggap lang sila mga relihiyoso, iho. Mga peking nila lang sila. Paniwala ka sa akin. Hindi na nakasagot si Michael dahil dali-daling umalis si Mang Jorge na lumiko agad sa iskinita. Napaismid na lang ang binata pagpasok sa loob ng bahay.
Habang nagsasara siya ng gate ay napapaisip din siya sa mga sinabi ng matandang lalaki. Peking nila lang? Mukhang siya pa nga ang mas peke eh. Binibigyan ko ng pagkain, ayaw tanggapin. Mukhang ipangsusugal niya lang yung pera. Ay nako, bahala na nga siya. Sa susunod na manghingi yun sa akin, hindi ko na siya bibigyan. Pumasok na siya sa loob ng bahay at pinagpatuloy ang paglilinis habang naghihintay sa nakababatang kapatid. Katulad ng sabi ni Jordan na binilin din naman ni Mang Chico, ay maaari din nilang gamitin ang lahat ng gamit sa kusina, sala at sa kwartong tutuluyan nila. Huwag lang daw talagang bubuksan ang mga nakakandadong silid, lalo ng pinto na papunta sa basement. Nang gabing yon, ay isa-isa na ngang tinanggal ng binata ang mga nakataklob na puting tela na naninilaw na rin at nangangapal na sa alikabok. Nang makita niya ang mga gamit ay namilog ang kanyang mga mata dahil sa mukha rin talagang mamahali na mga ito. Kahit may kalumaan na, ay halata namang antigo ang nasabing gamit. May kaya talaga siguro yung may-ari ng bahay na ito. Sana all lang talaga. Sigurado kong matutuwa yung si Micaela kapag nakita niya itong parang antigong sofa. Ang swerte pala talaga namin ng kapatid ko. Una niyang nilinis ang sala. Sunod ang mga kwarto bago ang banyo at ilang bahagi ng kusina. Tumigil siya bago mag alas 8 para magpahinga at eksakto rin na dumating na si Micaela. Tungtuwa nga ang dalaga nang makita ang mga gamit na kanina'y nakataklob ng kurtina. Oh kuya, ang swerte-swerte talaga ng nilipatan natin. Parang ayaw ka na tuloy galawin yung mga gamit natin eh. Stock na lang muna natin sa isa pang kwarto. Total, 3 kwarto naman ang nakabukas eh. Pwede naman. Basta yung mga kailangan ng ilabas natin. Sige kuya, ikaw na bahala dyan ha. Uy, anong ako nang bahala dito? Di mo ako tutulungan? Hindi eh, napagod lang talaga ako kuya. Dahil ang dami namin ginawang project. Kahit tanong mo pa kay Alfreda. Sus, nagdaday lang ka na naman. Bukas tulungan mo ako ha. Oo kuya, promise. O sige na, matulog ka na. Ako nang bahala dito. Natutuwang yumakap ang dalaga bago pumasok sa kwarto nito. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ng maglinis ng bahay si Michael. Mag-aalas 12 na ng gabi nang makaramdam na siya ng kapaguran, kaya naisipan na niyang magpahinga. Ayos talaga tong kapatid ko. Napagod tuloy ako eh. Bukas ko na nga ito tatapusin dito sa kusina. Pagod na talaga ako. Bumuntong hininga muna siya bago niya dakutin ng dustpan ang ilang dumi saka ito ilalabas sa gilid ng bahay. Dahil naroon kasi ang basurahan. Nang maitaktak na niya ang dumi roon, ay ibinaba na rin niya ang dustpan. Kinuha niya ang susi at padlock saka marahang naglakad papunta sa gate para ilakyon. Nang pabalik na sa loob ng bahay, walang ano-ano ay napansin niya ang mga nagpuposisyon kanina na dumaan na naman sa harap ng kanilang bahay. Nagulat ng bahagya si Michael at nakripihan na rin sapagkat 10 oras ng gabi ay nagpuposisyon pa rin ng mga taong yon. Anong nangyayari sa mga yon? 10 oras na ng gabi Nagpuposisyon pa rin sila? Hindi po sila sinasaway ng mga opisyal sa lugar na ito? Ay nako. Napailing na lang siya at habang nilalak niya ang gate ay isa-isa niyang pinagmasdan ng mga nagpuposisyon. Mukhang walang nagrereklamo sa mga yan Kaya hindi rin siguro sila tumitigil. O kaya siguro sila-sila lang din yung mga nakatira dito sa mga bahay-bahay dyan. Nakahayaan ko na nga yung mga yan. Natigilan na siya nang muling maalala ang sinabing kagabi ni Mang Jorge tungkol sa mga nagpuposisyon. Paalala ko lang pala sa iyo, Iso. Yung nagpo-prosesyon kanina, hanggat maaari sana huwag na huwag mo silang papansinin.
Dahil kapag sinimulan mo na silang pansinin, ay hindi ka na nila tatantanan. Nagpapanggap lang silang mga relihiyoso, iho. Mga peking nila lang sila. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos niyang maalala ang mga yon, ay nagsimulang magbuka ng bibig ang mga nagpuprosesyon. Meron silang binibigkas na mga salitang hindi maunawaan ni Michael. Para yung isang himno na nagbibigay ng kilabot sa binata matapos niyang marinig. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon, habang nakikinig sa himno ng mga nagpuprosesyon ay parang nanglalamig siya. Kakaiba ang lamig na yon. Tila ba may kung anong hatid na hindi maganda sa pakiramdam, kaya pasimpleng napayakap ang binata sa sarili. Ano ba yung mga pinagsasabi ng mga yan? Ang creepy. Takti yan. Ang creepy naman pala ng mga kapitbahay namin dito. Parang mga miyembro ng kulto yata ito mga to eh. Paulit-ulit pa niyang narinig ang himno, kaya paulit-ulit ding itong nagritmo sa isip niya. Hanggang sa para bang natatangay na siya ng awitin. Para siyang biglang nakaramdam na matinding antok na hindi maintindihan. Nakita na lang niya ang sarili na sinususian ng nakapadlak na gate. Mabuti na lang ay biglang lumabas ng bahay si Micaela na kinukusot-kusot pa ang muka. Halatang naalimpungatan dahil sa mga taong nagpuposisyon. Dahil doon ay tila bigla siyang natauhan at nagising sa katotohanan. Kilala pa naman ni Michael ang ugali ng nakababatang kapatid, lalo na kapag naaalimpungatan. Kaya dali-dali niya yung nilapitan para sana pigilin, pero nahuli na siya. Ano ba yung mga yan? Ang ingay-ingay naman? Ano ba meron? Micaela, huwag ka maingay. Sabay na napalingon ang magkapatid sa labas ng bahay at ganoon na lang ang gulat ng binata dahil wala na ang mga nagpuprosesyon. Kasunod noon ay biglang humangin na malakas at kitang-kita nila na may nagliparang mga malalaking ibon. Hindi nga sigurado si Michael kung ibon nga ba talaga ang nakita nila o taong merong pakpak. Para kasi siyang nakakita ng mukha ng papyaw lang. Dahil din tuloy doon, ay tila nawala ang antok ni Micaela na nagulat sa mga nakita. Micaela, pumasok na roon sa loob, dali! Sige kuya. Nang nasa loob na ng bahay ang dalaga, ay dali-daling nilingon ni Michael ang labas ng bakuran. Wala na ngang kahit na sinong tao roon, kaya pasimple na naman siyang napayakap sa sarili. At nang lingunin niya ang chapel, ay madilim na ang bahaging yun. Bukod doon ay wala na rin ang mga taong nakita niyang nagpuprosesyon at nagbibigkas sa mga himno, kaya naggulat siya ng bahagya. Oh, nasaan na nagpunta yung mga yun? Nang makarinig ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan, ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Nagulat pa nga siya dahil nasa sala pa pala ang nakababata niyang kapatid. Ay, anak ng teteng naman oh. Kala ko tulog ka na. Sa tingin mo kuya, makakatulog ako ng basta-basta lang pagkatapos ko makita ng malalaking ibon na parang tao na? Ano ba kasi yun? Hindi ka naman kakainin ng mga yon. Nandito ka na sa loob ng bahay eh. Kuya naman eh. Sige na, huwag mo nang isipin yon. Matulog ka na. O kung gusto mo, maiwan ka dito at ikaw na magsara ng pinto. Matutulog na ako. Dahil pagod na ako, no? Dahil doon ay wala nang nagawa ang dalaga kundi ang pumasok sa kanyang kwarto para matulog. Pagkatapos naman ilak ni Michael ang pinto ng bahay ay nagtungo na rin siya sa kwarto niya at natulog ng mahimbing. Kinabukasan, alas 5 na madaling araw ay nagising na si Michael. Sinadya niyang magising ng ganong oras dahil napansin niyang magandang mag-jogging sa lugar na yon. Nagluto muna siya ng makakain ng kapatid bago pumasok sa eskwela. At pagkagising ni Micaela ay nagpaalam na nga siyang tatakbo muna sa labas.
Natutuwa siya sa katahimikan ng lugar sa umaga, sapagkat bukod sa makakalayo ang mga bahay, ay bibihira lang ang mga tao at sasakyan nasa daan. Malayo sa polusyon at ingay, kaya makakapag-concentrate talaga siya sa pagtakbo. Habang nagja-jogging, ay sinadya niya ring daanan ng kapilya para makita to ng malapitan. Nang nasa harapan na siya, ay doon niya lang napansin na lumang-luma na rin ang nasabing establishmento. Parang ang abandonado na tong tingnan. Butas-butas sa mga babasaging bintana. Maalikabok sa loob at makalat. Ang ilang upuan ay sira-sira na rin at bukod doon ay may mas nakapagtataka sapagkat ang ilang mga santo at tribulto ay wasak-wasak na rin. Bahagyang nangilabot si Michael pagkakita sa mga yon, dahil hindi niya sukat na akalain na ganoon ang itsura ng kapilya. Pambihira, ba't ganito naman itsura nitong chapel na to? Parang haunted na to ha. Prosesyon sila ng prosesyon tapos hindi mo lang nila nililinis yung loob. Grabe naman mga taong yun. Hindi na niya naituloy ang sinasabi sapagkat mula sa likuran ay narinig niya ang tunog ng bike buzzer. Kaya napalingon siya roon at tumambad nga sa kanyang paningin ang isang matabang lalaki na hapit ang suot na itim na damit. Nakasakay yun sa magandang mountain bike na biglang huminto sa tapat niya. Pero naiilang si Michael dahil pakiwari niya ay bibigay na ang nasabing bisikleta. Kumusta? Bago ko lang dito, no? Oo. Paano mo naman nalaman? Kaunti lang kasi ang mga taong nakatira sa banda rito eh. Kaya madaling makilala kung bago o hindi. At saka, palagi itong kapilyang unang tinitingnan ng mga bagong salta rito sa amin. Ganun pala. Oo bago lang kami rito ng kapatid ko. Wow! May kasama ka pa palang iba? Oo. Sister ko. Nakababata akong kapatid. Kinagagala kitang makilala pala bro. Ako nga pala si Philip. Pero Phelps ang tawag sa akin ng karamihan dito sa mga nakakilala sa akin. Kaya pwede mo na rin akong tawagin Phelps. Nice to meet you rin, Phelps. Ay, siya nga pala. Ako naman si Michael, tapos yung nakababata kong kapatid, Micaela naman yung pangalan. Ayos ang pangalan yung magkapatid ah. Masasabi talagang magkapatid. Oo nga Nag-abot ng kamay ang malusog na lalaki. Kaya kahit naiilang ay tinugon na yon ni Michael. Matapos silang mag-shake hands, ay ngumiti sa kanya ang nasa mountain bike na tinugon niya na lang din ng pagngiti. Kahit ang totoo, ay naiilang na naman siya. Kahapon lang pala kami lumipat. Share ko lang. Kaya pala. Anong ibig mo sabihin kaya pala? Magja-jogging ka ba bro? Oo sana Kaso mukhang bawal. Ay, naku, hindi naman bawal. Okay nga yun Natuwa lang ako dahil may mga nagja-jogging ulit dito sa area. Dati kasi meron, kaso nawala na. Ha? Bakit naman nawala? Ay, wag mo nang pansinin yung mga huli kong sinabi. Mag-jogging ka na lang na mag-jogging kung kailan mo gusto. Basta, kung saan ka komportable, di mag-exercise o mag-jogging ka sa lugar na to. Walang problema yun. Wag mo na lang pansinin yung mga ibang tao dito Pasimpleng napakunot ng noo si Michael na hindi pinahalata kay Phelps. Pero sa totoo lang ay hindi niya rin talaga mag-get sa mga pinagsasasabi ng kausap. Napabulong tuloy siya sa sarili habang nakikipagplastika ng ngiti sa malusog na binata. Nak ng teteng Mukhang ang weirdo talaga ng mga tao dito sa lugar na ito. Hindi ko magets. Yung mga pinagsasabi ng lalaking to kakaiba. Naantala lang ang mga kakatwa niyang sinasabi sa isip nang biglang mag-buzzer na si Phelps. Pagtingin niya dito ay nakasakay na ang malusog na binata sa bike at handa nang umalis. O paano? Maiwan na kita Michael Baka nakakabala na ako sa pagtakbo mo. Basta kung kailangan mo na makakausap
Nandun lang sa kalye 3-6 ako nakatira. Pagdating mo ron makikita mo kaagad yung simpleng bahay na medyo luma na. Doon ako nakatira. Huwag kang mahihiyang magpunta ron kung sakali ha. Ha? O sige. Salamat sa panyaya, Phelps. Ingat ka rin sa pagbabike. Sige, bye. Bye rin. Nguminti-ngiti pa si Michael at pakunwaring kumaway sa lalaking chubby. Nang mawala na yon sa kanyang paningin, ay muli niyang ibinaling ang atensyon sa kapilya na animo ay abandonado na. Hindi niya alam, subalit habang nakatingin sa loob ng nasabing establishmento, ay may kakaiba siyang nararamdaman. Nagsimulang gumapang ang kilabot sa kanyang katawan, kaya nagjogging na siya palayo sa lugar na yon. Pag-uwi ng bahay, ay hindi na niya naabutan si Micaela. Nagtungo kagad siya sa kusina para uminom ng tubig at pagtingin sa niluto niyang almusal ay may bawas na yon pero kakaunti lang. Di naman kumain na marami tong kapatid ko. Sinabi ko naman sa kanya na almusal ang pinaka-importanting meal sa lahat Nagubad na siya ng damit at napansin niya ang pinto ng basement na tila nakauwang. Dahil doon ay napahinto siya sa pagpupunas ng sariling katawan at napatingin sa nasabing pinto. Habang lumalapit dito, paano umuwang tong pinto na to? Sinubukan ba mabuksan to ni Micaela? Di naman siguro gagawin ng kapatid ko yun. Alam naman niyang bawal Nang hahawakan na niya ang doorknob para isara at ikandado na ulit ang pinto, ay bigla itong lumangit-ngit at marahang bumukas. Napatingin siya sa ibaba ng tuluyang bumukas ang pinto. Pagkatapos ay napatakip siya ng ilong dahil umalingasaw ang kulob na amoy ng basement. Subalit, hindi pa rin nawawala ang tingin niya sa ibaba kahit wala siyang nakikita dahil madilim. Habang nakatanaw doon ay bigla na lang nag-ahangatan ng mga balahibo ni Michael sa braso. Sinundan niyo ng may hinang boses mula sa basement na para yung mga nagbubulungan na hindi mawari kung ano ang mga pinagsasasabi. Napatanga lang siya at hindi nakakilos habang ang mga balahibo sa braso ay mas lalo pang nagtatayuan. Ilang saglit pa nga ay bigla na lang sumara ng malakas ang pinto na labis niyang ikinagulat. Ay anak ng tupang kalbo! Nabitiwan niya rin ang baso at mabuti na lang ay hindi ito nabasag dahil stainless. Ano yun? Hindi pa maproseso ng isip niya ang mga naganap nang bigla namang mag-ring ang kanyang cellphone. Hindi na niya muna dinampot ang baso at nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto para sagutin ang tawag. Pagkakita niyang rumihis rom pangalan ng kanyang tiya Mogrin na kapatid ng kanyang mama Mavolu. Nag-alangan kagad siya na sagutin yon. Pero dahil sa may nakitira pa rin naman siyang paggalang ay hindi na rin siya nakatiis na sagutin ang tawag. Pag-click pa lang niya ng green telephone icon ay narinig niya kagad ang napakaraming mura ng ginang mula sa kabilang linya. Habang pinakikinggan ni Michael ang masasakit na salita mula sa tiyahin ay makikita sa kanyang mukha ang matinding pagtitimpi. Sa dami ng mura na natanggap niya, ay siguradong umiyak ng husto ang guardian angel na nakakarinig. Pinigil niyang sumagot kaya halos maiyak na siya dahil sa pagtitiis. Maya-maya pa nga ay nag-drop call na kaagad ang binata at matapos niyang i-block sa social media si Tia Mogrin at iba pang kaanak sa mother side. Nang masiguro niyang wala na siyang koneksyon sa mga yon, ay hinagis na lang din niya ang cellphone sa kama sa tila lantang gulay na humiga. Para bang nawalan siya ng gana kaya ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at malungkot na inalala ang kanyang ina. Bakit ba kasi kami iniwan kaagad, ma? Sana makayanan ko po na maitaguyod si Micaela. Tulungan niyo po ako, ma. Tulungan po sana ako ng Diyos. Tahimik siyang napaluha, subalit ilang saglit lang ang lumipas ay pinunasan niya rin kaagad ito. Pagkatapos ay saka siya bumangon sa kama at ngumiti na parang aso. Wala kang time magdrama.
Marami ka pang lilinisin sa bahay na to, Michael. Babalik ka pa sa trabaho at siguradong may tataguyod mo ang bunso mong kapatid. Kaya mo to. Makakaya mo to. Tiwala lang sa Diyos. Pagkatapos kausapin ang sarili, tumayo siya at ipinagpag ang sarili bago magtungo ulit sa kusina para mag-almusal. Pagbalik niya sa kusina ay muli niyang naalala ang tungkol sa pinto ng basement na katabi lang ng common CR. Nilapitan niya ito at inikot-ikot ang doorknob. At laking pagtataka dahil nakalak na ulit ito kumpara kanina. Ba, guni-guni ko lang siguro yung kanina. Medyo kulang kasi ako sa tulog At medyo nagugutom na kaya siguro ganun. Pagkatapos mag-agahan ay sisimula na sana niya ang paglilinis nang mapansin na tila may anino sa labas ng bahay. Nagtungo siya sa sala at nasipat nga ang ilang mga tao sa labas ng bakuran na tila pabalik-balik at patingin-tingin. Dahil doon ay lumabas siya ng bahay at pakunwaring nagwalis-walis. Nang makita niya ang 3 tao na bumalik na naman, ay doon na siya napakunot ng noo. Kanina pa talaga pabalik-balik itong mga mokong na to Lalabasin na sana niya ang mga yon nang bigla siyang mapansin. Nang makitang papunta na siya sa gate ay biglang nagtakbuhan ng 3 kalalakihan. Mas lalo lang tuloy na weirdoan si Michael kaya sumilip na lang siya sa gate. Hanggang sa hindi na makita ang 3 lalaki na pawang mga kabataan lang din. Problema na mga yun. Sinabi ko naman sa iyo, Otoy, huwag kang magpapakita ng pagka-interes sa mga yon dahil hindi ka na nila titigilan. Anak ng titing naman Mang Jorge, nagulat ba kita? Pasensya naman, Otoy. Kung ganon, iwas-iwasan mo ang pagkakape mo para hindi ka maging magugulatin. Sinabi ko naman po, di ba? Magugulatin ako talaga. Sa susunod po, walang sisiyan kapag nasapa ko talaga kayo. Sabi ko naman sa iyo, Otoy, na huwag mo silang kakausapin dahil hindi ka nila tatantanan. Ano po bang ibig niyo sabihin, Manong? At saka, huwag niyo naman po akong tawaging Utoy dahil may pangalan po ako. Ako po si Michael. Ako po si Michael L. Turak. Yan po complete name na with middle name pa yan. Bikoy na lang para mas maiksi. Yung mga yon na pasilip-silip sa bahay mo, isang grupo yon dito na nagpapanggap na mga relihiyoso. Pero ang totoo ay may sikreto silang samahan na hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan? Oo. Marami na yan silang nabiktima at karamihan ay mga bagong salta na katulad niyo. Kaya mag-iingat ka. Kung mapapansin mo, wala nang mga taga rito ang pumapansin sa kanila. At kung di ka magiging maingat, baka ikaw ang sunod na mabiktima. Talaga po? Ano po bang meron sa samahan o grupo nila? Ang sabi ng ilan, mga kulto daw dahil sa mga suot nilang makalumang damit tuwing nagpuprosesyon. Pero may nagsasabi rin na samahan sila ng mga aswang na layog. Aswang na layog? Yung aswang alam ko pa, pero yung layog, ano po yun? Isang uri yun ng mga aswang na lumilipad. Pangit ang itsura nila. 10 ulit na mas pangit sa'yo. At inaakay nila ang isang inosyenteng tao na maging katulad nila sa pamamagitan ng pagyanggaw. Pero ang mas matindi, kapag hindi ka nila napabilang sa kanilang miyembro, ikaw na lang ang gagawin nilang pagkain. Parang kalokohan na po yata yung mga pinagsasabi niyo, Manong Mahilig po ba kayo sa pantaserye? Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin, Mikoy. Ang akin lang ay naikwento ko na sa iyo mga matagal ng bali-balita sa lugar na ito. At alam mo ba,
na ang minsan ang nakatira dyan ay naging miyembro ng mga yon? Po? Sa pagkakatanda ko, ang naririnig ko noon na bali-balita, ang lahat daw ng miyembro nila ay may mga lagusan sa ilalim ng bahay. Konektado ang bawat mga layog kaya palagi nilang alam ang ginagawa ng isa't isa. At sa oras na tumiwalag ang isang kaanib, ay tsak na katapusan na niya. Madali lang siyang mapupuntahan para patayin. Dahil sa sinabing yun na matandang lalaki, ay bigla na lang sumagi sa isip ni Michael ang basement. Hindi niya rin maintindihan pero bigla na lang nangilabot ang kanyang braso. Ramdam na ramdam niya ang pananayo ng mga balahibo pero hindi niya to pinahalata. Ano, buhay ka pa ba, Bikoy? Natulala ka na sa takot dahil sa mga sinabi ko, Hindi naman po. Hindi rin naman kasi kapanipaniwala ang mga kwento niyo eh. Nasa sayo na lang yan kung maliniwala ka o hindi. Ay, siya nga pala. Pwede bang makahiram ulit ako sayo ng pera? Ayos. Sabay ganun talaga eh, no? Sa bandang huli, pagkatapos ng pag-uusap, ay wala na ring nagawa si Michael kundi bigyan ulit ng pera si Mang Jorge. Hindi niya rin maintindihan ng sarili na kahit naiinis, ay tila magaan naman ang loob niya sa matandang lalaki. Pagpasok ng bahay, sa pagpapatuloy ng paglilinis ay maraming tumatakbo sa isipan niya. Siya mismo ay kinukutuban ng mayroong hindi pangkaraniwan sa bahay na yon. At mas lalo yung tumitindi matapos marinig ang sinabi ng matandang palaboy. Totoo nga kayo mga sinasabi ni Mang Jorge? Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay naging maayos naman ang mga pangyayari sa bagong bahay. May napapansin nga lang si Michael lalo na sa basement at sa tuwing tatanungin niya ang nakababatang kapatid ay wala naman itong napupuna. Pagdating naman sa labas ng bahay ay madalang na rin na nakikita ni Michael ang mga nagpuposisyon at kahit si Phelps ay hindi na rin niya nakita. Gusto niya nga sanang puntahan yon sa kalye 36 pero hindi pa niya magawa. Kailangan pa kasi niyang tapusin ang pag-aayos sa bahay, lalo na ngayong siya lang at walang katuwang. Hindi naman kasi maasahan si Micaela dahil bukod sa palaging abala sa eskwela ay babae rin ang kapatid at maraming arte sa katawan. Binibilisan na rin niya dahil halos 2 linggo na siyang naka-leave sa trabaho. Sa susunod na linggo ay babalik na siya at siguradong wala na nga mag-aasikaso sa loob ng bahay. Biyernes ng umaga. Pagkatapos maglinis ay saglit na nagpahinga si Michael bago ipagpatuloy ang natitirang dapat linisin sa kusina. Sinisikap niyang alisin sa isip ang mga nalaman kay Mang Jorge sa tuwing nag-aayos. Palagi na lang kasi yung tumatakbo sa utak niya. Magmula noong mag-usap sila nung nakaraang araw. Nang matapos na sa kusina, ay nagtungo ang binata sa likod bahay kung saan ay nakastak lang sa gilid ng laundry area ang lumang washing machine. Sabi ni Jordan sa kanya nung nakaraan ay gumagana pa raw yon, sabi na may-ari, kaya sinubukan niya. Ang mga puting tela na naninilaw na ay isinalang niya roon. Habang inihintay na tumigil ang pag-ikot ng washing machine, ay nagwalis-walis muna siya sa loob ng bahay hanggang sa makita niya ang resulta pagkatapos. Ang ganda pala talaga ng bahay na to kapag nalinis talaga ng matindi. Sayang lang talaga hindi na inalagaan ng may-ari eh. Umupo siya sa malambot na sofa at saglit na nagpahinga. Muli niyang minasdan ang bahay na ang ganda-ganda na sa kanyang paningin. Bakit kaya iniwan to na may-ari at ipinagkatiwala na lang sa iba? Posible kaya na konektado to sa mga sinabi ni Mang Jorge sa akin nung nakaraan? Nasaan na rin kaya yung matandang yun? Hindi ko yata siya napagkikita ngayon ah. Tumayo na ulit siya matapos marinig na nag-alarm ang washing machine. Lumapit kagad siya roon at tinango ang mga tapos na. Naglagay siya ulit at muling bumalik sa sala para mahiga. Ay,
bukas na ng umaga ko na mapuputulan ng damo yung tapat ng bahay para hindi mainit-init. Teka, anong oras na rin pala? Pupunta muna ako sa karinderya. Muli ngang lumabas ng bahay ang binata at ang matapos niyang ikandado ang gate, ay muli siyang napalingon sa lumang kapilya. Napansin niya na may ilang taong nakatambay sa tapat noon na naghihintay yata ng pagbukas ng kapilya. Napaismid siya nang makita na naman ang mga nakasuot na tila pang makalumang henerasyon. Sabi ni Mang Jorge, huwag ko raw silang pansinin. Mukhang tama nga yung manong na yun. Ang gagara kasi ng... Ha? Teka, si Phelps yun. Nang matapos siya sa pagsasalita, ay biglang lumingon sa kanya ang mga taong tinutukoy niya. Umabante na lang siya kagad ng lakad bilang pag-iwas sa mga yon. Pero hindi siya nakaligtas kay Phelps na kagad lumapit habang pangitingiti. Wala na tuloy siyang nagawa kundi ang tumigil at ngumiti na rin dito. Oh, ang tagal din nating hindi nakita ulit, Michael. Oo nga di rin kasi ako masyadong nakakalabas. Gawa ng... Abala ka ba sa pag-ayos sa loob ng bahay? Ha? Paano mo nalaman? Di ba sabi mo, bagong lipat lang kayo rito? Sa pagkakatanda ko, magmula na mag-usap tayo magdadalawang linggo pa lang yun Oo nga pala Nakakalimutan ko na. Alam mo siguro, minamanman na kita, no? Ha? Nakita kitang kausap si Mang Jorge nung isang araw. Malamang may sinabi sa iyo yun na patungkol sa kasiraan namin. Napalunok na lang ng laway si Michael dahil hindi niya rin talaga alam kung paano malulusutan ang mga sinasabi ni Phelps. Pero nagulat na lang siya dahil bigla yung umiti. Pero ang ngiting yon ay alam niyang may pakahulugan. Ang seryoso mo naman masyado. Sige na, maiwan na muna kita dahil baka nakakabala pa ako sa iyo. Hayaan mo lang yung si Mang Jorge dahil bilang na rin naman ang mga araw nun sa mundo Pag-alis ng grupo ni Phelps, ay nagtuloy-tuloy na si Michael sa karinderya pero tila lutang pa rin ang isip niya. Kung ano-ano kasi ang naglalaro sa utak niya matapos makausap ang malusog na binata. Alam niya sa sarili na may mga laman ang sinasabi noon kaya parang hindi tuloy siya mapakali. Mas lalo siyang nagulantang nang makita ang mga nagkakagulong tao. At ilang saglit pa nga sa kahabaan ng street foods area ay nakita niya ang dahilan ng kaguluhan. Meron kasi roong natagpo ang patay na katawan ng tao. Medyo huli na nang dumating si Michael dahil isinasakay na ang nasabing bangkay. Pag-alis ng mga yon, nagkanya-kanya na rin ang mga tao na parang normal na lang ang lahat. Pagkabili ng makakain, ay umuwi na si Michael pero may kakaibang takot pa rin sa kanyang puso. Dahil sa lalim ng iniisip niya, ay hindi na niya napansin na nakasalubong at nakabunggo na niya si Mang Jorge. Sobrang lalim naman yata ng iniisip mo at hindi mo na ako nakita, Mikoy. Ay, kayo pala Mang Jorge. Buti na lang at nakita ko kayo kaagad. Ang tagal niyo pong nawala Ang totoo niyan, nagtatago kasi talaga ako, Mikoy. Po? Kanino naman po? Sa mga kasapi na mga aswang layog. Alam kong pinaghahanap na nila ako. Nakita mo ba yung natagpo ang bangkay doon kanina? Akala siguro na mga aswang ako yung taong napatay nila. Kapag nalaman nilang hindi ako yon, siguradong yayariin nila ako. Teka po, totoo po ba yung sinasabi nyo? Oo nga pala. Ay bakit? Bigla-bigla ka na lang sumisigaw dyan, Mikoy. Nakausap ko po si Phelps kanina, dun sa kapilya. Magpuprosesyon daw sila Tapos, nabanggit nga niya na yung tungkol sa inyo, Mang Jorge. Ang sabi niya bilang na raw ang araw niyo. Talagang sinabi yon ng animal na yon. Kung ganun kailangan ko munang umalis sa lugar na ito. Bakit hindi niyo na lang po sila isumbong sa mga pulis, Mang Jorge? Kung totoo naman po ang hinala niyo, mas mabuti po sigurong lumapit kayo sa mga kinauukulan. Sa tingin mo ba, sa tagal na mga yan dito walang nakaisip ng ideya na binibigkas mo?
Kung di naniwala mga pulis sa mga taong nagsumbong noon, paano pa nila paniniwalaan ng isang katulad ko? Matagal-tagal din tayong hindi magkikita. O baka hindi na. Teka, bakit hindi na lang po muna kayo sa bahay? Natigilan na matandang Ginoo sa sinabing yun ng binata. Matagal silang nagkatitigan na tila naghihintay sa isa't isa hanggang sa ngumiti ang matandang lalaki. Sigurado ka ba dyan, Mikoy? Oo nga po, pero kailangan ko po ng tulong nyo. Sa bahay ko po na i-explain, Mang Jorge. Tara na po, dahil baka makita pa tayo ng mga sinasabi nyong aswang layog. Tahimik ang buong paligid habang nakaupo si Michael at si Mang Jorge sa antigong sofa. Nagngingit-ngit ang orasan sa pader. Tila ba nagpapahiwatig ng isang kasuklam-suklam na revelasyon. Naalala ko po kasi yung sinabi nyo na konektado yung mga bahay ng mga aswang sa isa't isa. May kailangan po akong ipakita sa inyo. Tumayo ang binata at tinungo ang nakalak na kwarto na minsan nang nagbukas. Itinuro niya ito kay Mang Jorge na tila nagulat din sa nakita. Pagkadaka ay tumayo na rin ang matandang Ginoo at lumapit sa kinaroroonan ng pinto. Pumikit siya sandali at tuminga ng malalim. Sabi po ng caretaker na si Mang Chico, hindi raw po ito pinabubukas ng may-ari nitong bahay. Pero nung nakaraan, nakita ko pong nakabukas tapos may kung anong kakaibang puwersa sa loob. Bigla lang pong nagsara yan at hindi na ulit nabuksan. Kung tama ang hinala ko, Mikoy, baka isa nga to sa nagdurugtong sa mga aswang lalayog. Sa pagkakatanda ko kasi noon, ay ang may-ari rin ng bahay na to ay kabilang sa mga nagpapanggap na mga relihiyosong yon. Dahil doon ay hindi na nag-atubili pa si Michael. Kumuha siya ng matigas na bakal at binunggo ang doorknob. Isang malakas na kalabog ang pumuno sa katahimikan. Sabay langit-ngit ang pinto habang dahan-dahan itong bumubukas. Sumambulat ang alikabok at amoy ng panis na kahoy. Isang hagdang bato ang bumungad sa kanila paibaba na parang walang hanggan. Nagkatinginan sila ni Mang Jorge pagkatapos noon. Alam ko na yung inaiisip mo, pero sigurado ka na ba? Kailangan ko po malaman ng totoo. Kung ganon, hindi kita pipigilan. Sasamahan pa kita. Kumuha ka muna siyempre ng flashlight para hindi tayo mga pangapa sa dilim. Pagkakuha ng flashlight ay unti-unti na silang bumaba. Sa bawat takbang ay lumalalim ang dilim at lumalakas ang kabog ng dibdib ni Michael. Nang nasa pinakababa na, ay napansin niyang ang pader ay basa at malansa. Nagsimula tuloy manginig ang mga palad ng binata dahil sa kabang namumuo. Para tuloy siyang nagsisisi na bumaba roon. Pero sa kabilang banda ng kanyang utak, ay gusto niya talagang malaman ng totoo kahit mukhang mapanganib. Mga ilang minuto pa ay narating na nila ang isang lagusan. Nagkatinginan sila pero hindi na nagulat dahil nag-e-expect na silang may madidiskubre roon. Makipot ang daan at malinaw na gawa ng tao. May mga kahoy na balangkas sa gilid na parang mina o tunnel na ginamit noong panahon pa ng gera. Totoo nga talaga ang sinasabi ng mga tao noon na ang mga bahay ng layog ay konektado sa ilalim. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa bawat hakbang ay napapansin ni Michael na lumalawak ang lagusan. Dito niya naisip paano nagawa ito. Sino ang nagtayo at ilang dekada na ba itong umiiral sa ilalim mismo ng tinutuluyan nilang bahay? Hanggang sa marating nila ang isang lagusan na may 4 na daanang magkakabukod. Bawat isa sa mga daan ay may markang nakasulat. Sa isang sanga ng kahoy ay may nakasulat na Philip. Philip? Mang Jorge, ito yung daan papunta sa bahay nila Phelps. Puntahan po natin. Sige, Mikoy. Nagsimula na nga silang maglakad at habang papalapit sila sa dulo ay mas nanunuot ang baho ng nabubulok.
Napangiwi sila pareho dahil sa amoy. Sa isip ng binata ay umaalingaw-ngaw na ang babala ng kanyang yumaong ina na huwag makikialam sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Ngunit huli na. Dahil sa dulo ng lagusan ay may nakita silang pintong itim. Makintab ito na tila bagong pintura. Hinawakan ito ni Michael at dahan-dahang binuksan at doon nila nasilayan ng tila pintuan ng impyerno sa ibabaw ng lupa. Wala namang apoy o lava pero may kakaibang init ang kanilang nararamdaman. Isang malawak na silid ang bumungad sa kanilang mga mata. Malatemplo ang pagkakabuo ng nasabing silid. Ang sahig ay gawa sa bato. Ang dingding ay may ukit na mga sigil at sa gitna ay may altar na may nakaluhod na taong parang kamamatay lang. Sa paligid ng altar ay may 5 kandila na kulay pulang nakasindi. Sa palibot ay nakalatag ang mga bangkay ng hayop, mga kalabaw, manok, baboy. At mas malala ay may mga batang tao na putol-putol ang katawan at ang iba ay wala ng ulo. Pareho silang nagimbal sa mga nakita, kaya halos hindi sila nakagalaw sa kinatatayuan. Ramdam ni Michael ang pangangatog ng kanyang kalamnan matapos makita ang nakakasukang mga bangkay. Diyos ko po! Mga aswang na layog nga talaga sila. Sigurado kung ito ang kanilang dambana, Mikoy. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon na ang panlabas na ginagawa nilang pagiging deboto o relihiyoso ay isang pagkukunwari lang? Ang tunay na pagsamba talaga na ginagawa nila ay para sa kadiliman. Opo, naniniwala na po ako, Mang Jorge. Namataan ni Michael ang isang pintong bukas sa likod ng silid. Dahan-dahan siyang lumapit habang si Mang Jorge ay nagmamasid sa paligid. Sa loob ng maliit na kwartong yon ay naroon ang imbakan ng mga katawan, mga bangkay na nakasabit sa kawit, para bang karne sa palengke. Nakatakip ng itim na tela ang ulo at may isa roon na babae. Kabado si Michael na tinanggal ang takip sa mukha nito at napahiyaw siya sa nakita. Ito yung isa sa mga babaeng nakasabay ko rin sa kalenderya. Narinig ko ngang ilang araw na siyang nawawala matapos nilang mag-away ng asawa niya. Ang akala nila, lumayas lang tong babae. Si Glenda yan. Mikoy, umalis na tayo rito bago pa may makapansin sa atin. Napasandal na nga si Michael sa pader habang kinukuyom ang bibig at pinipilit ang sarili na huwag sumuka. Tumakbo na rin si Mang Jorge at hinila siya palayo sa lugar na yon. At parang itinakda ng tadhana na mula sa itaas ay narinig nila ang mga yabag. Bumukas ang sahig sa itaas ng altar na tila isang secret hatch. Mula roon ay merong bumaba, kaya dali-dali silang tumakbo. At hindi na pinansin ang naiwan na flashlight dahil sa pagmamadali. Kabisado na nila ang daan at kahit madilim ay sinusundan nila ang malamig na hangin pabalik sa bahay ni Michael. Nanginginig ang tuhod ng binata sa bawat takbang at tila nangihina siya at nahihilo dahil sa tensyon. Pag-akyat nila sa hagdanan ay mabilis na isinara ni Michael ang pinto at ikinandado ito. Pareho silang hingal na hingal at halos tulala matapos sa mga nasaksihan. Kuya Michael, sino naman yung kasama mong gusgusin na matanda? At ano ginagawa mo dyan sa nakakandadong basement? Akala ko ba bawal pasukin yan? Nandiyan ka na pala, Micaela. Mang Jorge, ito po yung nakababata kong kapatid. Magandang araw, Iha. Mabilis na lumipas ang oras. Habang naghahapunan pasado 6:30 ng gabi ay tahimik lang silang tatlo. Si Micaela ay nagmamasid sa kanyang kuya at sa estrangherong kanilang pinatuloy. Nang mapansin ng dalaga na tila merong kakaiba sa ikinikilos ng dalawa, ay hindi na siya nakatiis pa. Ano ba meron, kuya? Bakit kanina pa kayo tahimik? Simula nang pumasok kayo roon sa basement,
Ano ba nakita niyo ron? May nakaimbak bang mga illegal na droga o patay na katawan ng mga tao ron sa ilalim? Sabihin niyo naman sa akin. Hindi yung para kung may mga kasama mga bato rito, kuya eh. Ha? Wala. Huwag mo na lang kaming pansinin at kumain ka na lang dyan, Micaela. Basta, katulad ng sinabi ko, dito na muna titira sa atin si Mang Jorge. Alam ba to ni Kuya Jordan? Oo. At saka, wala namang problema kung malaman niya o hindi. Papunta na rin yun dito maya-maya, kasama si Ryan at si Atregenio. Ha? Bakit sila pupunta rito? Anong meron, kuya? Ay, wala naman. May kailangan lang kaming sabihin ni Mang Jorge sa kanila. Maaga kang matulog mamaya ha. Pagkatapos mong kumain, huwag ka munang lalabas ng kwarto mo. Bakit, kuya? May problema ba? Wala. Sige na, kumain ka na. Magpapaalam din pala ako, kuya. Kasi mamayang alas 7, pupunta kami roon sa Kalye 36. Kasama ko si Alfreda. Pupunta rito yun ngayon. Na-invite kasi kami ni Kuya Phelps sa bahay nila eh. Kilala mo raw siya eh. Ang sabi may simpleng pagsasalo-salo raw. Huwag kayong pumunta ron. Nagulat ang dalaga dahil sa unang pagkakataon ay napagtasan siya ng boses ng nakatatandang kapatid. Hindi na siya nakasagot dahil eksaktong nakarinig sila ng pag-doorbell. Sabay-sabay silang nagtungo sa pintuan ng bahay at tumingin sa gate kung saan ay nakita nila si Alfreda. Kasunuran sina Jordan, Ryan at Artegenio. Dali-daling pinapasok ni Michael ang lahat at pagkatapos ay kinandado niya kagad ang gate at saka sila mabilis na nag-usap sa may bandang kusina. Kuya, ano ba talaga nangyayari rito? Bakit parang aligaga kayo? Meron ba kayong kaaway nila at Kuya Jordan? Hindi pa man natatapos ng dalaga ang pagsasalita, ay nakarinig na ulit sila ng pag-doorbell. Pagsilip ni Mang Jorge sa bintana ay nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nandito na sila, Mikoy. Sinasabi ko na nga ba't alam na nila ang ginawa natin? Anong sinasabi ni Mang Jorge, kuya? Sabihin niyo naman sa akin, please. Doon muna kayo ni Alfreda sa kwarto mo. Huwag kayong lalabas doon kahit ano mangyari ha. Hanggat hindi ko sinasabi. Magkandado kayo ng pinto at harangan nyo kung kinakailangan. Hindi na nakatugon pa ang dalaga dahil sinama na sila nila Ryan at Atregenio sa kwarto. Naiwan na lang sa sala sina Michael, Jordan at Mang Jorge habang nakatingin kay Phelps kasama mga deboto na kadiliman. Alam ko nandiyan kayo at nakikinig kayo sa amin, Michael. Lumabas ka na dyan dahil may babalik lang naman ako sa iyo. Naiwan mo kasi itong flashlight mo eh. Nakita ko rin sa basement namin. Amoy na amoy mo ang flashlight na to kaya huwag mo nang itatanggi sa akin ang lahat. Mang Jorge, ano pong gagawin ko? Alam na niya ang totoo kahit i-deny pa natin yun. Mas lalo lang tayo mabubuko. Ang pinakaunang sandata ay huwag magpakita ng takot sa kaaway. Pero kinakabahan po ako eh. Kaya nga huwag kang kabahan, Mikoy. Pambihira naman po oh. Natigilan na ang dalawa sa pag-uusap dahil narinig nilang bumukas ang pinto. Pagtingin doon ay nakita nila si Jordan na lumabas na hawak-hawak ang bugkos ng bawang. Walang kabog-abog na hinagis yun na matipunong binata sa grupo ni Phelps. Nang tumama ang bawang sa mga yon, ilang saglit pa ay unti-unti silang nangisay. Dahil doon ay napangiti si Jordan. Kahit sina Michael at Mang Jorge na nakadungaw sa bintana. Subalit, ang kasiyahan nilang yon ay biglang napawi nang huminto si Phelps pati mga kasama niya. Pagkatapos ay malakas silang nagtawanan na parang walang bukas. Anong klase yan? Sa tingin nyo talaga takot kami sa bawang? Sino naman na nagpauso niyan, ha? Akala nyo ba lahat na ang aswang takot sa bawang? Naknamputot kong tsinta. Oh, ibigay mo tong flashlight sa kaibigan mo. At maghintay lang kayo ng ilang oras dahil bibisita na kami sa bahay ninyo. Jordan, pumasok ko na rito. Baka mapahama ka ba dyan? Huwag ka mag-alala, Michael. Dahil patas ako kung lumaban. Wala naman sana akong balak na pakialaman ka eh. Kung di ka lang nangahas na pumasok sa basement ko. Ngayon,
Pasensyahan na lang talaga tayo. Bibigyan ko kayo ng oras para makapaganda sa laban. Pero tandaan mo na kahit sino man ang lumabas dyan sa inyo ngayong gabi, papatayin na mga nakabantay kong kasamaan sa paligid lang. Bakit di mo na lang kami pakawalan, ha? Pangako, hindi kami magsasabi kahit na kanino. Hindi ko magagawa yon. Pero masasabi ko lang, kapag nalampasan niyo ang gabing ito, kapag sinikatan kayo ng araw, dun ko lang kayo titigilan. At di ko nagagambalain pa. Kaya habang may oras pa kayo, bago mag alas 12 ng hating gabi, ay maganda-handa na kayo. Uulitin ko lang na hindi kami takot sa bawang. Paborito namin yan at madalas na piniprito. Bigyan nyo kami ng magandang laban bago kong kapitbahay. Pagkasabing yun ni Phelps ay biglang humangin ng malakas at sa isang iglap ay nawala na lang silang parang bula. Sinundan yon ng malalaking ibon na naglipara na bigla na lang nagsulputan sa kung saan at lumipad na palayo. Sa pagkagulat naman ay kaagad tumakbo sa loob ng bahay si Jordan at kaagad kinandado ang pinto. Hindi nyo naman sinabi sa akin na hindi lahat ng aswang takot sa bawang. Alam mo, Utoy, malaki lang ang katawan mo pero maliit ang utak mo. Siguro, dapat ginisa mo muna yung bawang bago mo isinaboy sa mga iyon. Grabe naman po kayo sa akin, Tatang. Maganda na tayong lahat dahil kapag ganito ang sitwasyon ng gabi ay mabilis ang oras. Narinig naman natin ang sinabi ng layog na yon. Kailangan nating sikatan ng araw para hindi nila tayo gambalain pa. Pasensya na, paring Michael, ha. Hindi ko rin naman sukat nakalain na may ganitong madilim na kwento pala ang bahay na ito at ang lugar na to. Kung alam ko lang, hindi ko na sana kayo pinatira dito ni Micaela. Wala kang kasalanan, pre. Saka na natin isipin ng mga yan dahil katulad ng sinabi ni Mang Jorge, kailangan na natin maganda. Tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang hangin sa paligid. Parang may nakabiting dilubyo sa himpapawid. Sa loob ng bahay ni na Michael ay nagsama-sama ang iilan sa mga taong handang manindigan. Nasa gitna ng lamesa ang lumang mapa ng layog. Ginuhit ni Mang Jorge mula sa kanyang alaala. Pinapakita nito ang lumang mga daan sa ilalim ng mga bahay at ang koneksyon nito sa dambanang natuklasan nila ni Michael. Ipinaliwanag na nga ng matandang Ginoo sa lahat ang gagawin nilang plano. Hinarangan nila ang pinto ng basement para walang makapasok na mga aswang na galing doon. Nagplano na rin sila at sa tulong ng kaunting kaalaman na meron si Mang Jorge at sa mga kagamitang nasa loob ng bahay ay nagkaroon sila ng mga sandata. May laban tayo, mga kasama. Kaya huwag kayo matakot, lalo na kayong dalawa, Micaela at Alfreda. Kaya po namin ni Alfreda dahil nandito kayo na hindi kami pababayaan. Sisikatan po tayong lahat ng araw. Gusto ko ang determinasyon niyong dalawa. Hindi katulad nito mga kaibigan ng Kuya Mikoy niyo. Yung isa, malaki ang katawan na walang utak. Yung dalawa naman para mga batang paslit na takot na takot. Ryan at Regenio, kung gusto niyo nang umuwi ay wala namang pumipigil sa inyo. Pero ang sabi ng pinunong layog na yon, kung sino man ang magtatangkang tumakas ay siguradong magiging hapunan ng mga aswang ngayong gabi. Kaya natin to, mga kasama. May puwersa sila, pero may tapang naman tayo. Tama yan. Sige na at magpahinga na muna kayo habang wala pa ang alas 12. Kailangan may lakas ang lahat para makipagdigma. Sa abot ng makakaya ko, kahit matanda na ako at medyo nangihina, sisikapin ko makatulong sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po, Mang Jorge. Magpahinga na rin po kayo. Sa sala na lang ako magpapahinga. Sige, at kailangan nating lahat ng lakas para mamaya. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng alas 12 ay bigla nang lumamig ang paligid. Nagsimulang umalulong ang mga aso sa di kalayuan. Tumayo na si Michael dahil ramdam na niya ang kilabot na hatid ng malalim na gabi. Mula sa kanyang silid
ay pasimple siyang sumipat sa nakasarang bintana. Nakakita na siya ng mga anino at nakakarinig na ng mangilang-ilang mahihinang ungol. Kinuha niya ang antigong patalim na galing lang din mismo sa tinitiran nilang bahay. Ibinulsan niya rin ang mga pamintang may panghang at dinikdik na uling. Mabuti na lang din ay may dalang baril si Jordan kanina bago pumunta roon na gagamitin lang daw nila kapag kinakailangan na. Narito na sila. Diyos ko, tulungan niyo po kami na masikatan ng araw. Nang maihanda na ang kanilang sarili, ay lumabas na siya ng kwarto. Doon ay naabutan na niya si Mang Jorge na nakasilip sa bintana at nagmamasid-masid. Nandun na rin si Jordan na nag-aayos ng mga sandata nito habang sina Micaela, Alfreda, Ryan at Atrigenio ay nasa kwarto. Pero nakabukas naman ang pinto kaya kita rin nila ang nangyayari sa sala. Ang lahat ay pare-pareho nang nakahanda sa pagsalakay ng mga aswang na dayog. Sa labas naman ay tila multo sa dilim ang mga aswang. Mabilis silang gumagalaw na parang mga anino. Ang ilan ay naglalakad na parang tao. Ngunit pagdako sa liwanag ng ilaw sa labas ng bahay ay unti-unting lumilitaw ang tunay na anyo. Itim na nangingintab ang balat. Ang mga matang mapupula ay nanlilisik na handang pumatay at bibig na may mahabang bagang. May mga pakpak sila na parang paniki at kuko na mas matalim pa sa punyal. Isang nakabibingi at nakakakilabot na pag-ungol ang narinig ng lahat habang nakikiramdam sa paligid. Sa pagsilip ni Michael sa butas ng bintana, ay nakita niyang nakatayo na si Phelps sa haligi ng gate. Unti-unti rin siyang nagpapalit ng anyo bilang isang aswang na layog. Pagkatapos noon, ay lumibot siya ng tingin habang nakakampay ang mga pakpak bago ngumiti ng makahulugan. Mga kasama! Oras na sa pagsalangay! Umungol ang mga aswang at sinabayan niyo ng mga aso sa paligid. Ramdam ang takot sa gitna ng hating gabi pero walang normal na tao sa hindi kalayuan ang gustong makisali sa labanang nangyayari. Umbanda na kayong lahat! Pasalangay na mga aswang lalayag! Eksaktong pagkasabi nito ni Mang Jorge ay biglang nabuwal ang bintana sa harapan niya. Isang aswang kagad ang dumapo sa veranda at sinunggaban siya. Mabuti na lang at mabilis siyang nakaiwas at gamit ang matalim na tagang hawak niya ay hiniwa niya ang katawan ng aswang. Umangil yun at lumipad palayo pero hindi na hinayaan pa nila Jordan at Michael na makalayo ng tuluyan. Magkasunuran nilang pinagtututusok ng hawak na patalim ang nasabing aswang hanggang sa humandusa ito sa sahig at tuluyang mawalan ng buhay. Pag-atras nilang tatlo ay sina Ryan at Atrigenio naman ang umabante. May hawak silang malaking plywood at kagad hinarang sa nabuwal na bintana. Pinukpok kagad nila ang bawat gilid at saka rin umatras. Ha! Magaling! Talagang binibigyan niyo ako ng laban na gusto ko Sige mga kasama! Salakay po! Naglipara ng mga aswang papunta sa bubungan, kaya napatingin doon sina Micaela at Alfreda. Dahil din sa takot ay nagtilian sila habang magkasabay na sinasara ang mga kortina sa bintana ng kwarto. Nasa bubungan na sila. Mga kasama, meron na sa bubong. Ryan at Regenio, tumuon kayo pareho sa bubungan. Jordan, sa likuran, sa parte kusina. Ikaw naman, Michael, dito tayo pareho sa harapan. Ano gagawin namin ni Alfreda? Gawin niyo lang kung ano alam niyong makakatulong. Ginawa na nga nila ang sinabi ni Mang Jorge at sinunggaban ng mga layog ang bawat sulok ng bahay. Sa bawat atake ng halimaw ay lumalaban sila. Ngunit napunit ang balikat ni Atrigenio, ngunit nakaganti siya ng saksak sa tagiliran ng isang aswang. Si Alfreda ay gumamit ng asin at dinurog na uling na itinuro na matandang lalaki.
napaurong ang dalawa sa mga aswang na halos nakapasok na rin sa bintana. Sige, Micaela, Alfreda, akong bahala sa inyo. Huwag kayong matakot dahil nasa likod nyo lang akong dalawa. May 3 layog na sinusubukang pasukin ang pintuan sa may likod ng bahay. Pero inisa-isa lang yun ni Jordan na mabilis na naputol ang mga tig-iisang pakpak. Ha? Ano yun? Sige, sugod! Huwag ka kagad makampante, maskuladong gonggong. Sa likuran mo, meron pa! Hindi nga nagpadaig si Jordan dahil tinalunan niya sa likuran ng aswang na sumunggab sa kanya. Walang kabog-abog niyang ibinaon sa leeg ng aswang ang hawak na patalim. Tumalsik ang maitim na dugo nito sa sahig bago nawalan ng buhay. Sa lahat ng sumalakay ay wala man lang nakapatay sa kanila. Hanggang sa biyaya ng lakas galing sa Diyos ay naubos nila ang lahat ng aswang. Nang makita yun ni Phelps ay napakagat siya ng labi. Magkahalong gigil at tuwa ang naramdaman niya dahil sa labanang yon. Patagal ko nang inintay ang ganitong pagkakataon na may mga matatapang na tao na sasagupa sa mga aswang layog na pinamumunuan ko. Sige, sumugod ka na ngayon dahil ikaw na lang ang natitira. Tingnan mong mabuti dahil patay na ang lahat ng mga kasama mo. Ngumiti si Phelps bago mabilis na lumusob sa kanila. Nabuwal nito ang pinto sa sala at tumalsik sina Ryan at Regenio, Mang Jorge, Jordan at Alfreda. Pero hindi nagpadaig ang magkapatid na Michael at Micaela. Magkasabay nilang sinabuyan ng asin na may dinurog na uling ang pinuno ng aswang na layog. Tinamaan si Phelps sa mukha kaya napuwing ito at nakaramdam na matinding pag-init ng katawan dahil sa asin. Sinamantala yun ng magkapatid at palitan nilang pinagsasasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng halimaw. Pero gamit ang mga pakpak nito kaya tumalsik din sila at napasandal sa dingding. Pagkatapos noon ay mabilis na lumipad si Phelps palabas sana pero hinarangan siya ni Mang Jorge na katatayo lang din. Tapusin na natin ta! Hinagis niya ang punyal at tumama yun sa pakpak ng aswang kaya napunit yon. Umiktad ang layog at nang makita nito ang pinto ng basement na may nakaharang ay dali-dali rin siyang pumunta roon. Nakapasok kagad siya at nakababa roon na nakita ng lahat. Nasa basement na yung pinuno ng aswang! Madali kayo sundan natin siya! Agad-agad na tumakbo sina Michael, Jordan, Ryan at Regenio, Micaela at Alfreda patungo sa basement. Bawat takbang pababa ay tila paglusong sa kailaliman ng kasalanan. Sumugod naman si Mang Jorge dahil iika-ika na nga siya. Nang marating nila ang ilalim ay muli nilang nakita ang damba ng may pulang kandila. Ang altar na kanina lamang ay tahimik, ngayon ay may apoy na muling nagliliyab. At naroon na nga si Phelps na nakaluhod sa harap ng altar. Para na yung nababaliw dahil palitan ng pag-iyak at pagtawa. Ngunit ang tinig ay hindi na sa isang tao. Ito ay tila ba pinaghalo-halo ng pag-iyak ng sanggol, tili ng babae at pag-alulong ng hayop. Sumuko ka na, Phelps! Ikaw na lang ang natitira sa mga aswang! Tapusin na natin to! Habang hindi pa sumisikat ng araw sumuko ka na! Isuko mo na mismo ang sarili mo sa mga kinahukulan! Hindi! Humarap yun sa kanila at unti-unting mas pumapangit ang anyo. Ang kanyang balat ay nagsimulang bumuka at bumula. Lumabas ang maitim na usok mula sa kanyang mga mata at unti-unting lumitaw ang kanyang tunay na katauhan. Isang ganap at tunay na aswang lalayog. Papatay ko kayong lahat! Hindi na kayo sisikatan pa ng araw! Nagiba ang timpla ng paligid. Umikot ang apoy sa altar at sa gilid ay nagsimulang umangat ang mga bangkay ng mga hayop at tao. Isa-isa itong bumangon na tila mga nilalang na ginising mula sa masamang panaginip. Eksakto naman na dumating si Mang Jorge at nakita ang nangyari. Kaya dali-dali niyang isinaboy ang maliit na garapon na may lamang holy water. Natupok ng apoy ang mga yon, kaya mas lalong naggalit si Phelps.
Tumalon siya patungo sa kanila pero nataga siya ni na Jordan, Ryan at Atigreño. Tumilit ang usok mula sa sugat ng layog. Ngayon, sabay-sabay na mga kasama! Ikaw ang hindi nasisikatan ng araw. Si Ryan ay umatake mula sa likuran na sinaksak si Phelps sa hita. Si Atrigueño na sumunod pababa ay may dalang tansong kadena at itinapon ito sa katawan ng layog. Sa bawat pagdikit ng tanso ay nagbubuga ng maitim na usok ang balat ni Phelps na parang nasusunog. Ngunit kahit sugatan ay malakas pa rin ang layog. Tinadyakan niya si Michael at tumilapon ito sa pader. Si Micaela ang sumugot at sinaksak sa tagiliran si Phelps gamit ang matalim na hawak. Napasigaw ito sa sakit. Mga bastos! Papatay ko kayo lahat! Tumayo si Michael kahit duguan ang noo. Nakita niya ang malaking kandila sa altar at meron siyang naisip. Lumapit siya roon at tinulak ang altar. Nang makita siya ni Jordan ay tumulong ang matalik niyang kaibigan. Habang sina Ryan, Atrigueño at Mang Jorge ay pinipigil ang aswang. Dinampot naman ni Micaela ang baril na nahulog mula sa kanyang kuya Michael at sinentro ito sa nagpupumiglas na si Phelps. Hindi niyo ako mapapatay! Mamamatay ka! Hindi ka nasisikatan ng araw, aswang! Pagputok ng gatilyo ay tumama direkta sa ulo ng aswang ang bala. Kasabay nito ay nabagsakan siya ng altar na tinulak ni na Michael at Jordan. Hindi pa rin nakontento si Mang Jorge dahil pinagsasasaksak niya pa ang aswang. Pinigil na lang siya ni na Ryan at Atrigueño matapos mapansin na unti-unti nang nalulusaw ang layog. Mang Jorge, tapos na po ang laban. Salamat sa Panginoon! Nanatiling sikreto ang nangyaring yon at sila-sila lang ang nakakaalam. Dahil doon ay lumipat na lang din ng bahay ang magkapatid. Sa isang simpleng bahay lang pero totoong tahimik at walang kahit na anong sikreto patungkol sa kadiliman. Sinama na nga rin nila si Mang Jorge at itinuring na rin na totoong kapamilya. Wakas!